Anong problema? Supervisor Zhang, gusto ko na pong mag-resign. Suwan, buntis ka. Opo. Gusto ko na pong mag-resign. Uuwi na lang po ako mag-isa, para isilang ang bata. Sino ang ama ng mga anak? Kahit wala kayong tatay, laging nandito si nanay para sa inyo. Kailangang magpakatatag kayo, at aking malusog at ligtas. Zirui, Zizuan, mabait ba kayo sa eskwelahan ngayong araw? Nanay Su, napakasipag mag-aral ng mga bata, lalo na si Zirui. Talagang masipag siya sa eskwelahan. Nanay, nakikinig po kami sa inyo. Lagi po kaming nagsisikap. Gusto ko pong mag-aral ng mabuti, para kumita ng maraming pera sa hinaharap, at para magkaroon kayo ni Bunso ng magandang buhay. Tingnan natin kung sino pa ang mangmamaliit sa atin noon. Nanay Su. Ngayong araw ay nagkaroon ng kaunting gulo si Zirui sa kanyang mga kaklase, pero napagsabihan ko na sila. Nanay, sabi po ng mga kaklase namin. Ang mga mata raw po namin ni Kuya, ay minsan nag-iiba kaysa sa kanila. Tinatawag nila kaming, mga batang ligaw na walang tatay. Bakit po hindi pa namin nakikita si tatay? Nanay Su, huwag po kayong mag-alala, biro lang iyon ng mga bata. Pero, napagsabihan ko na sila, pero ang mga mata ng dalawang bata. Wala ba talagang problema rito, Ginang Su? Ang inyong dalawang anak, sina Zizuan at Zirui, napakaganda ng resulta ng kanilang pagsusuri sa mata, at normal ang pag-unlad ng kanilang paningin. Doktor, posible po ba na, sa ilang espesyal na pagkakataon, ang kanilang mga mata, ay maaaring magbago ng kaunti, halimbawa, ang kulay. Ang sinasabi ninyo, ay tinatawag na reactive heterochromia iridis, sa teorya. Kapag ang pasyente ay nakakaranas ng matinding emosyon, may posibilidad na lumitaw ang heterochromia. Pero ang sitwasyong ito ay napakabihira. Ang mga mata ng iyong anak ay dapat na namana sa kanyang ama. Ang ama ng bata, bakit hindi siya sumama sa inyo? Oh. Siya ay abala at hindi nakapunta. Salamat po, Doktor. Zirui, Zizuan, nasaan ang inyong mga mata? Sila ang pinaka-espesyal na mga bituin, katulad ng kay tatay. Ang kanilang tatay, nagtratrabaho siya sa napakalayong lugar. Hindi madali para sa kanya ang pumunta para makita kayo. Nanay, kasama si Zizuan at ikaw, sapat na iyon. Protektahan ko kayo. Kayo ang buong mundo para kay nanay. Si nanay, kasama kayo, ay sapat na. Li Mochen, 31 ka na. Ngayon ay wala ka pa rin kahit isang anak. At ang kasal sa pamilya Shen, tinanggihan mo rin iyon. Alam mo ba ang sinasabi nila sa labas? Sinasabi nilang mayroon kang tinatagong karamdaman. Ang reputasyon ng pamilya Li, ay tuluyan mo ng sinira. Wala akong interes kay Binibining Shen. Ang damdamin ay maaaring linangin. Bukod dito, ang mga bata ang kinabukasan ng ating pamilya Li. Nitong mga taon, narinig ko na palagi kang nagpapadala ng mga tao para mag-imbestiga sa Hotel Dijon. May hinahanap ka ba? Mayroon pa akong kaso ng acquisition na dapat asikasuhin. Wala itong importansya. Aalis na muna ako. Hoy, ikaw. Palaging walang pakialam. Ang presidente ay may ugaling mas nakikinig sa lamang kaysa sa pilitan. Kung patuloy tayong magbabanggaan ng direkta, natatakot akong hindi ito tatalab. Pero may naisip ako. Isang sikat na diskarte na narinig ko sa kung saan. Diskarte. Sinasabi na ang mga pamilyang matagal nang walang anak, kung lalapit sila sa mga batang malulusog at matatalino, ay maaaring makaakit ng swerte para magkaanak. Tinatawag din itong pang-akit ng supling. Ang proyektong pangkawang gawa ng grupo para sa taong ito ay hindi pa napagdedesisyonan. Bakit hindi tayo mag-organisa ng isang pambatang gala na Estrellas del Futuro? Ang presidente ang lalahok bilang punong abala. Hayaan siyang makisalamuha pa sa mga bata. Baka sa ganoong paraan ay magbago ang kanyang pag-iisip. Magandang ideya. Gawin mo na agad. Paano ang listahan ng mga panauhin? Suriin mo itong mabuti, lalo na ang mga iyon. Mga batang may mahuhusay na grado at may magandang asal. Imbitahan silang lahat. Opo. Ihahanda ko na po ito agad. Zirui, Zizuan, busog na ba kayo? Maya-maya ay ihahatid kayo ni nanay sa paaralan. Kumain din po kayo, nanay. Hindi gutom si nanay. Nanay, nagsisinungaling po kayo. Kadalasan ay hindi nyo hinahayaang kumain ang inyong sarili. Palagi nyo pong ibinibigay ang lahat sa amin. Kumain din po kayo. Kung hindi kayo kakain, hindi rin po kami kakain. Sige na nga.
Mula noong 5 taon na ang nakalipas, nang matuklasan na ako ay buntis bago pa man ikasal. Hindi kinaya ng pamilya ko ang mga panunukso at kritisismo ng ibang tao, at pinutol na nila ang ugnayan sa akin. Buti na lang, nang makita ko sina Zirui at Zizuan, na napakamaunawain ang paghihirap sa mga nakaraang taon. Naging sulit ang lahat. Sige na, tapos na kumain si nanay. Kumain na kayo ng mabilis. Kung hindi, mahuhuli na kayo sa eskwelahan. Tara na, bilis, bilisin nyo. Sige, ngayong araw, ay isa na namang araw para mag-aral ng mabuti. Kayong dalawang maliliit na makulit, kailangan ninyong magsumikap, galingan nyo at magtrabaho ng maigi. Diyos ko, kaninong convoy ito? Napakaganda at kahanga-hanga. Mula iyan sa Huanyu Group. Bakit sila pupunta sa ganitong klaseng lugar? Siguro dahil iyon sa Estrellas del Futuro Charity Gala. Nabalitaan kong pipili sila ng mga pinakamatalino at talentadong bata para lumahok. Siguradong may tagaloob ng Huanyu na personal na pupunta para mamili. Zirui. Zirui. Bata, ayos ka lang ba? Ginoong Lee. Rui. Rui, ayos ka lang ba? Anong nangyari kanina? Assistant Joe, anong nangyari sa kanya? Bata. Anong pangalan mo? At siya rin. Ang pangalan ko po ay Suzy Rui. Siya naman ang kapatid ko, si Suzy Zuan. Akin na ang tablet. Oh. Bakit hindi sila lumalabas dito? Ang mga pangalan ng dalawang batang ito. Assistant Joe, kumalma po kayo. Itong si Suwan, maraming taon nang hindi maayos ang ugali. Hindi alam kung sinong lalaki ang kinalantari niya. Nabuntis bago ikasal at nagkaroon ng 2 anak na ito. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ang mga batang hindi malinaw ang pinagmulan na gaya nila. Hindi man lang alam kung sino ang ama. Hindi sila karapat-dapat sa listahan ng mga panauhin ng Huanyu Group. Hindi kami mga batang inabandona. May nanay kami. Ang nanay ko ang pinakamabuting ina. Kaya pala pamilyar sa akin ang babaeng ito. Nabalitaan ko noong nagtatrabaho siya bilang waitress sa Hotel Dijen. Isa siyang mapang-akit na babae. Ang mga mata mo ay kamukang kamukha ng kay Ginoong Lee. Ang mga matang ito ay kaparehong-kapareho ng kay Ginoong Lee. Narinig ko sa matandang Madam Lee na ang mga heterochromatic na mata ni Ginoong Lee ay unang natuklasan noong pagkabata niya at lumilitaw kasabay ng pagbabago ng emosyon. Sa lahat ng mga taong ito, si Ginoong Lee ay laging nagpapadala ng mga tao sa Hotel Dijen. Sino ba ang hinahanap nila? Sila kaya iyon? Mga anak sa labas, walang kahihiyan. Anong klaseng mga bata ang mapapalaki ng ganyang babae? Hindi sila magiging mabuti. Ang dalawang batang ito, ang mga mata ay kakaiba. Hindi ito magandang senyales. Tama si Direktor Wang. Hindi natin sila maaaring hayaang makaalis. Habulin niyo ako. Habulin niyo ako. Habulin niyo ako. Halika rito. Batang amo. Dahan-dahan lang sa pagtakbo. Ingat po, batang amo, baka kayo ay madapa. Ay, dahan-dahan lang. Zirui, Zizuan, tara na, hinto. Ang espesyal na katulong na si Joe ay nagtatrabaho para sa Huanyu Group. Ngayong araw ay binastos niyo siya. Hindi kayo maaaring umalis ng ganoon na lang. Ang anak ko, paano siyang mapapasama sa iisang klase sa anak ng babaeng gaya niyan? Sa iisang klase pa talaga, ang batang iyan, nangangarap pa ring makadalo. Sa pagtitipon ng Huanyu Group, dapat siyang mapatalsik. Hindi karapat-dapat ang batang iyan sa paaralang ito. Dapat siyang paalisin. Tumahimik kayong lahat. Assistant Joe, pasensya na po talaga. Naging padalos-dalos po ang anak ko. Nawalan po siya ng galang sa inyo. Sana po ay mapagbigyan nyo kami. Pero tungkol po sa listahan, wala po talaga kaming alam. Hindi rin po namin inaasahan ito. Ang mapalapit sa pamilya Lee. Nakikiusap po ako. Huwag nyo po sanang idamay ang paaralan. Huwag nyo pong hayaang maapektuhan ang pag-aaral ng anak ko. Ngayon ay alam mo na ang takot, di ba? Ang isang taong gaya mo, isang babaeng walang dangal, na may mga anak, at iniwan sila sa aming paaralan. Isa kang kahihiyan. Assistant Joe, huwag mong hayaang ang babaeng ito, gamit ang kanyang kaawa-awang anyo, ay malinlang kayo. Ang mga matang ito, ay kakaiba. Mukhang malas. Sino ang nakakaalam kung mayroon ba siyang namamanang sakit? Director Wang, ang ganitong uri ng estudyante ay dapat mapatalsik. Kung hindi, kaming mga magulang, ay hindi papayag. Sige, patalsikin na yan.
Suwan, ngayon ay opisyal na kitang inaabisuhan, na ang dalawa mong anak, sina Suzy Rui at Suzy Zuan, ay napatalsik na. Ialis mo na sila agad. Lumayas kayo sa paaralan namin. Oh. Magsisisi ka. Naglakas loob kang sirain ang kasunduan. Sinisiguro ko sa iyo, magsisisi ka talaga. Ang iyong mga mata ay kamukhang kamukha ng kay G. Lee, bakit ka pa nakatayo riyan? Ialis mo na ang dalawang ito, mga batang ligaw na napatalsik, at lumayas na kayo, Assistant Joe. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Akala mo ba ay may karapatan kang patalsikin sila? Binibining Sue, ang kaguluhang nangyari kanina, ay tumakat sa iyo at sa dalawang bata. Ang dalawang batang ito, ay may parehong kulay ng mata at ekspresyon, kaysa kay G. Lee, mas magiging ligtas. Kung makikita sila ni G. Lee at ng Madam, iimbestigahan ko ang ugnayan sa pagitan ng babaeng ito at ni G. Lee, para malaman kung ano ang koneksyon nila. Binibining Sue, ang nangyari kanina, ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Bilang paumanhin, inaanyayahan ko kayo at ang dalawang bata, na dumalo sa charity dinner bukas. Ano? Estrellas del Futuro Global, charity dinner para sa mga bata, layunin itong tumuklas at humubog ng mga batang may talento. Ngayon, bilang kinatawan ng Global Group, formal kitang inaanyayahan, sina Suzy Ray at Suzy Shen, ay dadalo bilang mga kinatawan ng kabataan. Sa oras na iyon, ang presidente na si Lee Mo Chen, at si Madam Lee, ay naroroon din. Huwag na po, hindi na kailangan. Masyado pang bata ang mga anak ko. Hindi angkop para sa kanila ang ganitong uri ng mga kaganapan. Kami ay kasalukuyan pang, Binibining Sue. Ito ay isang, opisyal na imbitasyon, mula sa Huanyu Group. Ang pagsali sa pagtitipon na ito, ay malaking tulong, para sa pag-aaral at kinabukasan ng mga bata. Sige. Siguradong isasama ko ang mga bata roon. Oo, 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 oo. 5 taon na ang lumipas, Sekretaryo Lin. Inutusan kitang hanapin ng isang babae. 5 taon na ang nakakaraan. Sa Hotel Digen, sa suite sa pinakataas na palapag. Ang babaeng nagpakita noon. Hanggang ngayon, sinasabi mo sa akin, na hindi mo pa rin siya nahanap. Ginoong Lee, hindi po kami tumitigil sa paghahanap. Ngunit dahil sa, ang surveillance ng Hotel Digen, ay nagkaroon ng sira noong gabing iyon. Ang mga tao sa penthouse suite, ay napakarami. Hindi pa rin po namin siya matagpuan. Ipagpatuloy ang paghahanap, kahit ano pang halaga ang kailangang bayaran. Gusto ko siyang mahanap. Masusunod po, Ginoong Lee. Magpapadala pa ako ng mga tao para maghanap. Zeroy, Zishen. Maraming tao rito, sandali lang. Dito lang tayo mananatili. Huwag kayong mag-alala. Saglit lang ito. Tandaan ang sinabi ni nanay. Maging magalang at sumunod sa mga patakaran. Huwag tatakbo kung saan-saan, maliwanag. Opo. Nanay, hindi po ako tatakbo kung saan-saan. Protektahan ko po kayo at ang kapatid ko. Mabait at masunurin si Zishen. Makinig kay nanay. Napakagaling. Tara na. Oh. Hindi ba siya ang kaklase natin? Ang pambato ng paaralan, si Suwan. Hindi ko inaasahan ito, na ikaw rin ay maaaring maimbitahan ng Huanyu Group upang dumalo sa hapunan para sa kawang gawa na ito. Ah, Chen Lily, ang tagal nating hindi nagkita. Ting. Oo, ang tagal na nga. Hoy. Nabalitaan ko na nagtrabaho ka sa Hotel Digen bilang isang serbidora at mahilig kang makipaglandian. Bukod pa doon, nagkaroon ka ng 2 anak sa isang lalaking hindi kilala ang pinagmulan. Sila ang 2 ito, tama ba? Tingnan mo nga ang bibig ko. Ngayon, sa isang napakahalagang okasyon, dapat ay tinayro ko man lang ang dignidad mo. Pero, ang dignidad ay pinaghihirapan ng sarili. Hindi ka kumikilos ng maayos. Magnanakaw ng lalaki para lang magkaanak. Hindi ba kayo natatakot sa sasabihin ng iba? Suwan. Hindi ko alam kung sino siya. Ang mga taong tulad mo, kahit sino, ay maaaring maimbitahan dito. Nasaan ang mga gwardya? Paalisin sila agad. Hindi ko papayag ang insultuhan mo ang nanay ko. Hindi ako isang batang mahina. Zeroy. Ayos ka lang ba? Kuya, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Pasensya na, pasensya na, pasensya na.
Pasensya na, hindi sinasadya ng bata. Siya kaya ang tao nung gabing iyon. Ang babaeng ito, bakit parang pamilyar na pamilyar siya? Mo Chen. Anong nangyayari dito? Ang ingay-ingay, kawalan ng respeto. Madam Lee, tamang-tama ang dating nyo. Kailangan nyo kaming bigyan ng katarungan. Tingnan nyo, ang babaeng ito, Suwan. Isang inang walang asawa, hindi alam kung kaninong lalaki, nagkaroon ng 2 anak. Sila pa nga ay naglakas loob na, pumasok sa isang marangyang handaan. Siya nga pala, kanina lang, inuutusan niya ang kanyang anak na gumawa ng gulo rito. Anong sinabi mo? Madam Lee, ang isang taong tulad niya, at pati na rin sa tabi niya, ang 2 batang ito, ay mga malas. Naniniwala ako na, pumunta sila rito, para lang manira, ang pagtitipon na ito, madam. Alam ko pong inorganisa ninyo itong hapunan para sa kawang gawa, para na rin sa pamilya Lee, upang ipagpatuloy ang inyong lahi. Tingnan ninyo, si G. Lee sa loob ng maraming taon, ay hindi nagkaroon ng anak. Tingnan ninyo, ngayong dumating na sila, ay nagdulot sila ng malaking gulo. Kung hindi ito malas, ano pa kaya, madam, bilis, palayasin sila. Ano pa ang hinihintay ninyo? Ang taong ito na sumira sa pagtitipon, at nagdala ng kamalasan, palayasin silang lahat. Bitawan mo ako, huwag mong hawakan ng anak ko, isasama ko siya. Zirui. Zirui, anong nangyayari sa iyo? Zirui, gumising ka, huwag mong takutin si nanay, kuya. Kuya, gumising ka, ako ito, si Zizuan. Idilat mo ang iyong mga mata, tingnan mo kami ni nanay, gumising ka, kuya. Sobrang nakakabagot. Wala akong interes sa mga ganitong klaseng party. Ina. Paano ang nangyari kanina ay, tama na. Suwan, ikaw at ang iyong 2, walang kwentang mga anak. Sinira ninyo ang pagtitipon, na maingat na inihanda ng aking pamilya Lee. Ngayon, kung hindi ko kayo bibigyan ng leksyon, nasaan na ang dangal ng aking pamilya Lee? Ano pa ang hinihintay ninyo? Ang 3 ito, hulihin sila, lalo na ang isang ito. Ang maliit na rebelding iyan, disiplinahin siya ng nararapat. Madam, alam po naming nagkamali kami, nakikiusap po ako, maawa po kayo. Huwag ninyong saktan ng anak ko. Suwan, ang katayuan ng matandang ginang, ay napakarangal. Ang mabangga ng isang tulad mong babae, at higit pa rito, ng mga batang, buhat-buhat mo, sa isang simpleng paumanhin lang. Iniisip mo bang palalampasin na lang ito, matandang ginang? Sa tingin ko po, ang paghingi ng tawad ay dapat may tamang pagpapakumbaba, paluhurin mo siya, at hilingin ang iyong kapatawaran, nang sa gayon ang mga panauhin dito, ay makakita kung ano ang ibig sabihin ng pagbangga sa pamilya Lee. Ano ang magiging kahihinatnan? Nanay, huwag kang matakot, protektahan ko po kayo at ang aking kapatid. Sige na. Luluhod ako. Madam. Nakikiusap po ako na patawarin ninyo kami. Bakit mo siya tinitingnan ng ganyan? Ang sakit ng puso ko. Ang babaeng ito. Bakit parati na lang? Pakiramdam ko ay pamilyar siya. Suwan, lumuhad ka na ba? Kanina lang, hindi ba't napaka-arogante mo? Tingnan mo ang itsura mo, napakaganda. Ang ganda ay ganda pa rin. Tumayo ka na, nanay. Ay. Munting sanggol. Sinabi ko bang patayuin siya? Huwag mong hawakan ang anak ko. Tama na. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, sa harap ng maraming tao, sa handaan ng mga Lee, para manggulo at manakit? Ginoong Lee. Hindi po ganoon iyon, ilayo siya. Sampailan mo siya sa mukha, Ginoong Lee, ako po ay... Ate, hindi mo ba nararamdaman na, ang ginoong ito ay parang pamilyar? Nararamdaman ko rin iyon. Nanay, ang tito na ito, bakit ang mga mata niya ay napaka-espesyal, tulad ng sa akin at sa kuya ko? Siya kaya ay, ang aming tatay. Hindi maaari. Suwan, ano ang iniisip mo? Bilang presidente ng Lee, paano siya magiging ang lalaking iyon mula sa nakalipas na mga taon? Tama na.
Ngayong araw, ang Huanyo Group ay nag-oorganisa ng gabing pangkawang gawa na Estrellas del Futuro na may layuning tipunin ang mga talentadong bata para sa pamilya Lee upang makaakit ng mga biyaya at swerte, ipanalangin ang pagpapatuloy ng angkan at ang kasaganaan ng mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, sa isang napakahalagang okasyon, maraming problema ang lumitaw. Ang mga may sala ay dapat parusahan. Lahat sila ay dapat parusahan ng malupit kung hindi natin sila bibigyan ng leksyon. Paano mapapanatili ng pamilya Lee ang kanilang reputasyon? Opo. Turuan mo sila ng matinding leksyon. Huwag mong hayaang guluhin nila ang nanay ko. Maliwanag na hindi namin ito kasalanan. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Isa kang masamang tao na laging nakikialam. Ikaw ang pinakamasama sa lahat. Ang nanay ko ay ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Kayo ang mga kontrabida. Tapos na ba kayo? May pumarito. Ilabas ang babaeng ito rito. Tungkol naman sa dalawang batang ito. Sino ang nakakaalam kung paano sila at ang babaeng ito nakapasok ng walang pahintulot? Ikulong sila sa silid pahingahan, sa likuran. Nang wala ang aking utos, walang sino man ang dapat magpalabas sa kanya. Ikaw, matandang babae, gaya mo. Masama at walang katwiran. Dapat kang mabuhay ng 100 taon. Ang iyong mga mata. Zirui, tumahimik ka. Madam. Hindi pa po naiintindihan ng mga bata, pakiusap po, huwag na po kayong magalit sa kanila. At isa pa, hindi po kami basta-basta pumasok dito, mayroon kaming imbitasyon. Narito po ang imbitasyon, ibinigay ito ng personal ng espesyal na katulong na si Joe. Imposible, malamang ay nagkamali lang ako ng tingin. Joe Ming. Madam. Presidente. Ipaliwanag mo ito sa akin agad. Bakit ang babaeng ito, na napakaganda, at ang kanyang 2 maliliit na anak, ay inimbitahan mong pumasok? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Magsalita ka, pakiusap. Madam, kumalma po kayo. Ang dahilan kung bakit inimbitahan ko silang pumunta, ay dahil. Bakit? Dahil po, ang 2 batang ito, ay may tono at ekspresyon kung minsan, nakamukhang kamukha ni G. Lee, kaya ko po sila inimbitahan. Gusto ko pong kumpirmahin, kung ang 2 batang ito, ay may kinalaman kay G. Lee, may kinalaman. Anong ibig mong sabihin doon? Ipaliwanag mo ng malinaw sa akin. Madam, ang ibig ko pong sabihin ay, ang 2 batang ito, ay kamukha ni G. Lee noong bata pa siya, kamukhang kamukha po talaga. Oo nga, lalo na ang mga matang iyon. Tumahimik ka, kalokohan iyan. Ano ba ang katayuan ni Lee Mo-chen? Siya ang presidente ng Huanyo Group. Maraming mga babae sa mataas na lipunan. Ang hindi niya pinapansin. Ibig mo bang sabihin? Ay papatol siya sa isang babaeng galing sa mababang uri, at may kainahinalang ugali, na mayroon pang 2 anak na ito. Joe Ming. Sa tingin ko ay nawawala ka na sa sarili. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na sabihin iyan? Tama na. Tapos na ang palabas na ito. Mga gwardya, ano pang hinihintay ninyo? Ilayo ang babaeng ito, at ang 2 batang ito. Ilayo sila at ikulong. Nang wala ang utos ko, walang sino man ang pwedeng magpalabas sa kanila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Lahat ng pagkakamaling nagawa ko, ay kasalanan ko. Saktan niyo ako, insultuhan niyo ako, nagmamakaawa ako, patawarin niyo ang anak ko, nanay. Madam, pakiusap, huwag kayong magpaloko sa kanila. Pag-isipan ninyong mabuti, ang lahat ng ginawa, ng 3 iyan noon, malinaw na ang ibig sabihin nito, ay wala silang respeto sa inyo. Kung ngayon ay pipiliin ninyong, palampasin na lang ito, maraming nakatingin sa atin, at sa hinaharap, lahat sila ay aabusuhin ang pamilya Lee. Ano na ang gagawin natin yan? Mo-chen, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin natin sa 3 taong ito, ina? Sa ganitong pagkakataon, sa harap ng maraming tao, dahil lang sa isang, walang kwentang babae, at 2 bata, gagawa ba tayo ng iskandalo? Kaiyahiya ito para sa pamilya Lee. Mabuti pang umalis na sila, Ting. Sinwerte ka, Liz. Isama mo na ang 2 batang ito sa iyo. At huwag na huwag ka nang babalik, sa harap ng aming pamilya Lee. Tumayo ka na ng mabilis. Salamat po, madam. Salamat po. Tara na. Ang aninong iyon. Bakit parang pamilyar sa akin? Sa Hotel Imperial 5 taon na ang nakalipas. Ang malabong imaheng iyon sa suite sa itaas, na nakatatak na sa aking buto. Siya na nga kaya talaga iyon. Ang babae ng gabing iyon. Siya ba iyon? Hi. Mo-chen. May binubulong ka. Ano ba ang sinasabi mo?
Sa tingin ko ay, dapat ka nang pumili ng petsa agad, at pakasalan si Binibining Shen. Sabik na akong magkaroon ng apo. Ginoong Lee, magandang balita, ang taong ipinapahanap ninyo sa akin, sa wakas ay may resulta na. Sino ang babaeng iyon? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Mo Chen. Nitong mga nakaraang taon, patuloy kang naghahanap. Sa buong Hotel Dijen, sino ba talaga ang hinahanap mo? Maghintay ka hanggang sa mag-usap tayong muli. Tara na. Hoy, Mo Chen, anong klaseng babae ba talaga ang gusto mo? Ay, ang anak na ito. Ang tungkol sa party ng pagpapakilala, wala siyang pakialam. Sa totoo lang, hindi mo ako binibigyan ng kapayapaan. Hi. Hindi ko alam kung kailan mo hahayaan ang iyong ina na makarga ang kanyang mga apo. Hinto. Ano ang gagawin mo? Walang hiya ka, kasalanan mo ang lahat ng ito. At dahil sa dalawang munting kayamanang ito sa tabi mo, pinagmukha ninyo akong katawa-tawa, sa harap ng maraming tao, sa piging ng pagpapakilala ng pamilya Lee. Ngayon, kung hindi ko kayo, bibigyan ng leksyon. Hindi ako si Chen Lili. Munting sanggol. Huwag mong gamitin ang mga mapupungay na matang iyan sa akin. Huwag mong saktan ang nanay ko. Hindi ito tama. Si G. Lee at ang kanyang sekretarya ay papunta rito. Ano? Hindi ba't si G. Lee ang namumuno sa Estrellas del Futuro? Bilis, ilayo nyo ang tatlong paslit na ito. Mula rito, maghanap kayo ng lugar na walang tao. Bitawan mo ako, Rui, Zuan, Saklolo. Hangal, itikom mo ang bibig mo. Saklolo. Ilayo mo siya agad. Ginoong Lee, bakit po kayo biglang lumabas? Tama ba? Mayroon po bang mga tagubilin? Sino ang dumaan doon kanina? Ginoong Lee, baka po namamalikmata lang kayo. Wala pong tao roon. Ginoong Lee, nagmamadali ang oras. Mabuti pang umalis na tayo agad. Pakiusap. Nakakatakot naman. Muntik na tayong mahuli. Ting. Nakaalis na si Ginoong Lee. Gusto kong makita kung sino ngayon ang makakaligtas sa iyo. Muntik na tayong mabuking ni Ginoong Lee. Papatayin niya ako. Suwan. Ngayon ay kailangan kong bigyan kayo ng matinding leksyon. Ikaw at ang iyong dalawang munting kayamanan. Hali kayo. Ilabas sila rito. Chen Lili. Anong balak mong gawin? Chen Lili. Anong balak mong gawin? Suwan, napakasama mo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pinahiya mo ako sa handaan ng mga Lee. Napakakahiya. Ngayon, ikaw at ang dalawang anak sa labas. Nakarga mo ay mamamatay. Chen Lili, kung ganyan ang itatrato mo sa amin, kapag nalaman ito ng pamilya Lee, hindi ka nila mapapatawad. Ha 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 ha. Talaga bang naniniwala kang may paki si Ginoong Lee sa iyo? Walang silbi. Kahit ikaw ay hindi mo alam kung sinong lalaki lang ang kinalantari mo para mabuntis ka, at nagkaroon ka pa ng dalawang anak sa labas, kahit mamatay pa kayo rito. Walang makakaalam. Hindi ba't mahalaga sa iyo ang dalawang batang iyan? Habang mas nag-aalala ka, lalo ko kayong pahihirapan. Anong gagawin mo? Ibigay mo ang dalawang anak sa labas na iyan. Nakarga-karga mo. Bilis. Hindi ko hahayaan. Nasaktan mo ang dalawa kong anak. Tabi. Bilis. Alis. Mamamatay kaming mag-iina. Lee Mo Chen. Sa huli, ikaw pala. Ikaw ba ang lalaki noong gabing iyon? Kaya ngayon, uunahin ko na kayong dalawa, mga walang hiyang bata kayo. Ginoong Lee, ito po si Ginang Zhang, ang dating supervisor sa Hotel Dijen. Alam niya kung sino ang babaeng lumabas sa suite ninyo noong gabing iyon. Umalis na si Ginang Zhang. Sa Hotel Dijen ilang taon na ang nakalipas. Kami rin po, nahirapan kaming hanapin siya. Sino siya?
Si Suwan po, 5 taon na ang nakalipas, bigla siyang nag-resign sa akin. Nagpakita pa siya sa akin ng pregnancy test, buntis siya noon. Gusto niyang palakihin ang bata ng mag-isa. Pagkatapos, nahanap din ako ni Sekretarya Lin. Pinag-isipan ko ito, ang oras at lugar noong gabing iyon. Lahat ay tugma, siguradong siya na iyon, walang duda. Suwan. Kaya pala pamilyar sa akin ang anino niya. Siya nga talaga iyon. Kung ganoon, sina Zirui at Zizuan, hindi ba sila ang mga anak ko? Ginoong Lee, may balita po kaming natanggap. Si Suwan at ang 2 bata, ay sapilitang kinuha ng mga tao ni Chen Lili. Anong sabi mo? Hanapin niyo sila, baligtarin niyo ang mundo. Kailangang mahanap natin sila agad. Bilis. Opo. Ngayon, bibigyan ko kayong 2 ng leksyon. Huwag, Chen Lili. Nakikiusap ako sa iyo, nagmamakaawa ako. Basta't huwag mo lang sasaktan ang 2 kong anak, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Parang may punto ang sinasabi mo. Ang hayaan kang mamatay ng ganoon kadali. Masyadong mura iyon para sa iyo. Dahil mahalaga sa iyo ang 2 bastardo na iyan, gamitin mo ang kutsilyong ito. Para sirain ang mapang-akit mong mukha, gawin mo para sa akin. At pag-iisipan ko, pakawalan mo ang 2 batang ito. Sige, pangako. Sagwan. Hinto. Ate Lily, may problema po. Anong nangyayari? Bakit ka kinakabahan? Papasok na si Ginoong Lee kasama ang mga tao niya. Nasa pinto na sila. Sino? Si Lee Mo-chen. Opo. Bakit siya pupunta rito? Dahil ba kay Suwan, at sa 2 bastardong iyon, bilis, busalan niyo ang bibig, bilis. Anong gagawin natin? Ang timba. Bilis, itapon niyo sa timba. Ipasok niyo ng maigi. Bilis, bilisan niyo pa. Bilis, galaw-galaw. Ilagay mo ang takip. Nasaan si Suwan at ang mga bata? Ibigay niyo sa akin ang taong iyon. Ginoong Lee, mga lumang bar ice lang ito na hindi na ginagamit. Walang laman dito, wala talaga. Huling beses ko na itong itatanong. Nasaan si Suwan at ang 2 bata? Nasaan? Ako, paano ko malalaman kung nasaan siya? Hindi ko alam. Kahit isang hibla ng buhok ang mawala sa kanila, pagsisihan mong ipinanganak ka pa sa mundong ito. Tabi, hoy, huwag, hindi kayo pwedeng dumaan, walang anuman dito. Ialis niyo siya sa harap ko. Bilis, buhatin ang tabla. Ginoong Lee, hindi po ito maangat. Hindi talaga maangat. Suwan. Ginoong Lee, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo ang 2 kong anak. Nasa loob silang 2 ng mga bar aisles na ito. Bilis, iligtas niyo sila. Zirui. Zizuan, gumising kayo. Kasalanan ito ni nanay. Hindi kayo naisanggalang ng maayos ni nanay. Zirui. Idilat ang mga mata at tingnan si nanay. Suwan, alam kong nagkamali ako. Isipin mo na lang na dati tayong magkaklase. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, ha? Tulungan mo akong makiusap kay Ginoong Lee. Pagbigyan mo ako kahit minsan lang. Maawa ka sa buhay ko. Sige na, Chen Lili. Wala ka nang ginawa kundi hiyain kami ng paulit-ulit. Kaming 3, kaming mag-iina. Naisip mo ba kahit minsan ang pinagsamahan natin? Paano ako nakiusap sa iyo noon? At paano mo kami trinato? Ako at ang 2 kong anak. Ngayon, walang malay ang mga anak ko. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi. Hali kayo. Ilayo niyo siya at ang mga kasama niya rito. Linisin ang lahat.
Ginoong Lee, nagkamali po ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Ginoong Lee, nagsusumamo ako sa inyo. Iligtas niyo po ang dalawa kong anak, pakiusap. Mula nang mawala ng malay sina Zirui at Zizuan, ibinalik ko na sila sa pamilya Lee, para masuri sila ng mga doktor. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin mapakali. Huwag kang matakot, ang pamilya Lee namin, ay may pinakamahusay na pangkat ng mga doktor. Magiging maayos din sila. Ginoong Lee, Binibining Su, ang dalawang bata, nauntog ang kanilang mga ulo kanina, kaya sila nawalan ng malay. Nagamot ko na ang kanilang mga sugat, hayaan nyo lang silang magpahinga ng mabuti. Majay gising din sila agad, mauuna na po ako. Salamat naman. Ligtas na sila. Sa loob ng 5 taon, hinalugog ko ang Hotel Dijen, sa bawat sulok nito. Ngayon, sa wakas ay pinahintulutan na ako ng langit na mahanap ka. Suwan, sa totoo lang, 5 taon na ang nakalipas. Ipaliwanag mo ito ng malinaw sa akin. Bakit mo dinala ang walang hiyang babaeng ito at ang kanyang 2 anak sa labas sa pamilya Lee? 5 taon na ang lumipas. Noong gabing iyon sa suite ng Hotel Imperial, ang malabong anino na iyon ay naging malinaw na rin sa wakas. Panahon na para sa lahat na malaman ang katotohanan. Mo Chen, bingi ka ba? Tinatatanong kita, isinasama ang babaeng ito kasama ang 2 anak sa labas. Ano ang balak niya sa pagpasok sa pamilya Lee? Tita, kumalma po kayo. Huwag po kayong magpaapekto sa mga taong tulad niya. Pagdating ko kanina, narinig ko. Nasa charity dinner ng pamilya Lee, maraming hindi magandang nangyari. Siguradong ang babaeng ito, at ang 2 batang ito ang may gawa niyan. Ang Suwan na iyan ay nabuntis bago ikasal, at mayroon pa siyang 2 anak. Gumawa siya ng gulo sa Estrellas del Futuro, at ngayon ay pumunta pa siya, sa silid ni Mo Chen. Kuya Mo Chen, huwag kang palilin lang sa kanyang kaawa-awang hitsura. Maingat niyang pinlano na akitin ka. Siguradong gusto niyang pagsamantalahan ang pamilya Lee. Naniniwala ako na ang isang tulad niya ay dapat palayasin agad. Walang dapat itira kahit isa. Shen Xinyu, ano ang sinasabi mo? Kuya Mo Chen, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo. Ang mga babaeng tulad niya ay eksperto sa pagpapanggap na biktima para kawan. Pinapayuhan kita na huwag kang magpaloko sa kanya. Tita, tingnan niyo si Mo Chen, tila. Nasa ilalim na siya ng impluwensya nito. Ang ganitong uri ng babae ay hindi dapat manatili kahit 1 minuto sa pamilya Lee. Magdadala lang siya ng mas maraming problema. Hindi natin siya maaaring payagan na muling gumawa ng gulo sa pamilya Lee. Suwan, noon, sa handaan na inorganisa mo sa aking bahay, gumawa ka ng malaking iskandalo. Sa party ng pagpapakilala, ginawa ko iyon bilang konsiderasyon kay Mo Chen. Pinatawad kita at ang iyong 2 anak, ngunit lalo kang naging mapangahas. Ngayon ay naglakas loob kang pumunta ng hayagan sa aming bahay, at hayagang akitin ang aking anak. Hindi po, madam, hindi ko po ginawa iyon. Ang mga katotohanan ay nasa harap mo na, at nakikipagtalo ka pa rin. Bakit kayo nakatayo lang dyan na parang mga tanga? Ilabas ang babaeng ito at ang 2 anak sa labas na iyan, mula rito. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na humawak sa kanila. Mo Chen, itinuturing mo pa ba akong ina? Ano ba talagang gusto mo, babae ka? Tita, sa tingin ko ang babaeng ito ay masusing pinlano na sirain ang party ni Yinzi, para lang makagawa ng pagkakataon na mapalapit kay Mo Chen. Ang ganitong uri ng babae, para lang makaakyat sa pamilya Lee, ay kayang gawin ang kahit ano. Mukhang dapat silang pinalayas ng mas maaga. Masyado siyang naging maawin. Ano pang hinihintay nyo? Ilayo nyo ang babaeng ito at ang 2 bastardo na ito, mula rito. Ikulong sila ng 3 araw at 3 gabi, nang walang utos ko. Walang sino mang pwedeng magpalabas sa kanila. Leyes kayong lahat. Sabi ko walang pwedeng humawak sa kanya. Mo Chen, bakit mo ba ipinipilit na protektahan ang isang babaeng tulad niya? Dahil siya ang babae ko. Mo Chen, anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Sabi ko si Suwan ay ang babae ko. Ang lalaki 5 taon na ang nakalipas. Siya nga talaga iyon. Ikaw, suwail na anak, hanggang kailan ka makikipag-ugnayan? Sa mga taong ganyan ang uri, gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Kuya Mo Chen, nagbibiro ka lang, di ba? Paano naging posible na ikaw ay masangkot sa isang taong ganyan? Ano bang meron ako na hindi gusto ng magandang ito? Talagang may class ka. Anong mga diskarte ang ginamit mo para akitin si Mo Chen? Papatayin kita, munting cute.
Shen Xinyu, kung maglakas loob ka pang hawakan siya ulit, hindi ako magiging mabait sa iyo. Makinig kayong lahat ng mabuti. Sino man ang maglakas loob na humawak sa kanila ulit, hindi ako magiging mabait sa kanya. Suwan ay ang babaeng pinili ko para sa aking buhay. Alam mo ba ang sinasabi mo, Suwail na anak? Ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Kailanman ay hindi ako nagmahal sa buhay na ito, ng kahit sinong babae, maliban kay Suwan. Gusto ko siyang pakasalan, sa formal at tamang paraan. Gusto ko siyang maging asawa ko, legal na asawa, ang asawa ni Li Mochen. Gusto mong pakasalan ang, walang hiyang babaeng ito. Buntis siya ng hindi kasal, kay gandang pagkakakilanlan niyan. Kung gayon, ang dalawang munting cute na ito, ay susunod din ba sa kanya, papasok sa pamilya Li natin. Lahat ng meron tayo, ang pamilya Li natin, ang pinaghirapan ng ilang henerasyon, ibibigay ba natin ang lahat ng iyon, sa mga ito, na mga cute na estranghero? Li Mochen, gusto mo bang sirain ang pamilya Li natin? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Kuya Mochen, alam mo ba ang sinasabi mo? Isa kang mabuting lalaki na walang hiya, anong klaseng mga gayuma, ang ginawa mo kay Kuya Mochen? Shen Xinyu, wala kang pakialam dito, Li Mochen. Sige. Li Mochen, talagang isa kang mabuting anak, sa mga taong ito, dahil sa iyo, sobra akong nag-alala, naghahanap ako ng napakaraming babae para sa iyo, si Shen Xinyu, patay na patay siya sa iyo. Pero kahit isang ngiti man lang, hindi mo man lang siya binigyan, ngayon, dahil lang sa suwan na ito, at sa dalawang batang kasama niya, ganyan mo ba ako hahamunin? Kahit pa, itaya ang lahat. Ang kinabukasan at kapalaran ng pamilya Li, huwag mo akong tawaging ina. Dahil ganyan na rin lang, ngayon din mismo dito. Gusto kong pumili ka, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Piliin mo ang babaeng iyan na nasa tabi mo, at ang kanyang dalawang anak. O piliin mo ako, ang iyong ina na nagbigay buhay at nagpalaki sa iyo. Ikaw ang magdesisyon. Ina. Tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging ina, ngayong araw, kailangan mong pumili, kung pipiliin mo ang mabuting taong ito, o kung ako ang pipiliin mo. Ginoong Li. Salamat. Sa pagliligtas sa akin at sa dalawang bata, noong gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas. Isang aksidente lang iyon, nagkita tayong muli. Isa rin itong pagkakataon, pero, hindi kita gusto, dahil ako, ayaw kong magdulot ng gulo sa pamilya mo. Hindi maaari, ang gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas. Kailanman ay hindi ko iyon malilimutan. 5 taon kitang hinanap, ngayon ay nahanap na rin kita sa wakas. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, hindi kita hahayaang makaalis. Anong 5 taon na ang nakalilipas? Ano ang pinagsasabi nila? Madam, naaalala niyo ba ang nakalipas na 5 taon, Ginoong Li, lagi siyang nagpapadala ng mga tao, sa Hotel Dijen, para maghanap ng isang tao, hindi ba? Sa katunayan, noong gabing iyon, nalasing o nalagyan ng gamot si Ginoong Li, wala siya sa sarili, at nagkaroon siya ng ugnayan kay, Binibining Su na narito ngayon, pero sa mga taong ito, patuloy siyang hinahanap ni Ginoong Li. Ano ang sinasabi mo, dahil ang tadhana, ang nagpabalik sa iyo, sa aking piling. Sa pagkakataong ito, hahawakan ko, ang iyong kamay, kahit sino pa sila, hindi na nila magagawang, ilayo ka sa akin. Sinasabi ko na nga ba, Mochen, bakit kaya hindi niya gusto, ang ibang mga babae, iyon pala ay dahil, mayroon na siyang itinatangi sa kanyang puso. Kung gayon, sila kaya ay imposible, hindi maaari. Kuya Mochen, paano magagawa ng isang tulad mo, na pumasok sa ganyang uri ng relasyon? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Tiya, kahit na ganoon, sila, 5 taon na ang nakalilipas, ay nagkaroon ng alitan. At ano naman ngayon, isa siyang huwarang asawa, na may 2 anak na hindi malaman kung kanino. Ang babaeng tulad niyan, kung mapapabilang sa pamilyang Li, hindi ba't magiging, katatawanan lang iyon para sa buong pamilyang Li? Shen Xinyu, manahimik ka, Tiya. Pag-isipan ninyong mabuti, ang 2 batang iyan, ay walang malinaw na pinagmulan. Kung ang babaeng ito, ay mapapangasawa sa pamilyang Li, ang 2 batang ito, ay kailangang dalhin din sa pamilyang Li. Kung ganoon, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Li, ay mapupunta lang ba sa kamay, ng mga estranghero? Shen Xinyu. Kuya Mochen, gumising ka. Kahit na 5 taon na ang nakalipas, ay may nangyari sa inyo, wala kang alam. Sa tunay na pagkatao ng babaeng ito, hahayaan mo ba talaga, na ang 2 batang ito, ay maging mga anak mo? Ang anak ko ay hindi lang basta cute, sa buhay na ito, isang lalaki lang ang nakasama ko. Ang 2 batang ito ay kay Ji Li, sarili niyang mga anak. Sabihin mo sa akin, ang 2 batang ito ay mga anak ni Mochen. Opo. Kung ganoon, sila ay aking mga apo. Nagsisinungaling ka, kung sila nga talaga, ang mga anak ni Mochen,
Ano ang ginagawa mo sa loob ng mahabang panahon? Dahil, noong gabing iyon 5 taon na ang nakalipas, hindi ko malinaw na nakita ang kanyang mukha. Naniniwala ako sa kanyang mga salita. Ang 2 batang ito ay mga tunay kong anak. Napaka-importante nito. Paano mo ito mapapatunayan? Sila ay mayroon, gaya ni Lee Mo-chen, ng magkaibang kulay ng mata. Iyon ang pinakamalinaw na ebidensya. Pero ang 2 batang ito ay hindi pa rin nagigising. Tiya, hindi maaari na. Makinig lang sa kanyang panig. Mas mabuti, tawagan ang kanyang pamilya para magtanong. Hindi ako naniniwala na hindi alam ng kanyang pamilya kung sino ang ama ng kanyang anak. Sige, hanapin ang pamilyang Su at dalhin sila rito. Opo. Kayong 2. Alam niyo ba kung sino ang tunay na ama ng 2 batang ito? Lumang kaibigan. Siyempre, alam na alam namin. Noong panahong iyon, si Suwan ay nagtatrabaho bilang serbidora sa Hotel Dijen, at hindi maganda ang kanyang asal. Kaya siya nabuntis, at isinilang ang 2 batang ito. Eksakto sa sinabi ni Mo-chen. At kailan ba talaga ito nangyari? Parang noong 5 taon na ang nakalilipas, noong Hunyo. Tumutugma rin ang petsa. Kung gayon, ang 2 batang ito ay tunay kong ang mga apo. Ang petsa at lugar ay tugmang-tugma. Sila ay tunay na may dugong pamilyang Lee. Salamat sa langit. May tagapagmana na ang pamilyang Lee. Mag-isip kayong mabuti, dugo ng pamilyang Lee ang pinag-uusapan dito. Kung maglakas loob kayong magsinungaling, hindi nyo kakayanin ang magiging parusa. Hindi po kami maglalakas loob. Paano naman kami mangangahas na magsinungaling? Naaalala namin ito ng malinaw. Noong panahong iyon, siya ay nasa Hotel Dijen. Matapos makasama ang isang lalaki, ay nakuha niya sina Zeroy at Zishan. 1-1, isinusumpa ko sa iyo. Hinding-hindi na. Hinding-hindi ko nahahayaang malayo kayo ng mga bata sa akin. May mga tagapagmana na ang pamilyang Lee. Ano ang nangyari sa aking mga apo? Nagulat at natakot sina Zeroy at Zishan. Kasalukuyan pa silang walang malay. Ipinatawag ko na sila ng doktor. Walang dapat ikabahala. Mabuti naman kung ganoon. Mabuti naman. Kapag nagising na ang aking mga apo, ako, bilang kanilang lola, ay babawi sa kanila ng husto. Seniora. Nagkakamali po kayo. Nakita namin ang lalaking nakasama ni Suwan noong panahong iyon. At hindi iyon si G. Lee. Maaari mo bang ulitin iyon? Kaming 2 ay walang magandang relasyon kay Suwan. Noong panahong iyon, matapos pumanaw ang mga magulang ni Suwan, at ng asawa ko. Kinuha namin ang lahat ng ari-arian at yaman, ng pamilya. Sa mga taong ito, mag-isang pinalaki ni Suwan ang 2 anak. Hindi rin kami nakatulong ng marami, kung mapapabilang siya sa pamilyang Lee. Hindi na niya kailangang maningil sa amin. Oo, tama ang asawa ko, yung matandang lalaki, siya, ay nakasalamin. At sa mga nakaraang taon, maraming beses siyang hinanap nito. Ang mga tao sa baryo ay alam ang tungkol dito. Hindi iyan totoo. Kuya, ate, bakit kayo nagsisinungaling? Sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Xiaowan. Paano mo nagawang, dahil sa pera, ay sadyang linlangin ang pamilyang Lee? Manahimik ka, may testigo ako, na magpapatunay niyan. Nang gabing iyon, si Suwan lang ang pumasok sa silid ko. Sina Zeroy at Zishan ay sarili kong mga anak. Senyor Lee, nitong mga nakaraang taon, ang nakababata kong kapatid, ay sumama sa napakaraming lalaki. Kahit na totoo ngang may nangyari sa inyo, hindi pa rin yan mapapatunayan, na sa iyo ang 2 batang ito. Kuya, ate, bakit kailangan ninyong magsinungaling? Nang pumanaw sina mama at papa, wala akong kinuha kahit 1 sentimo sa ipon ng pamilya. Nitong mga taon, gaano man kahirap ang buhay, hindi ako kailanman humingi ng tulong sa inyo. Bakit kailangan ninyo akong suruan ng ganito? Malinaw na dahil lang wala kang kahihiyan. Gusto ninyong gamitin ang 2 batang ito para mapalapit sa pamilyang Lee. Kapag nalaman ito ng pamilyang Lee, alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan nito? Madam, pakiusap, maging patas po kayo. Kami at ang babaeng ito ay walang anumang relasyon. Siya mismo ang naghahanap ng sarili niyang sakit ng ulo. Huwag niya kaming idamay. Mabuting tao pala siya. Para hindi ko na kailangang madumihan ang mga kamay ko. Opo, madam. Tama po ang asawa ko. Ang nakababata kong kapatid ay pasaway na talaga simula pa noong bata. Kung gusto ninyong imbestigahan ito, siya lang po ang habulin ninyo. Pakiusap, huwag ninyo kaming idamay dito. Napakalakas ng loob. Paano niya nagawang lokohin ang pamilyang Lee? Matandang madam, ang walang hiyang babaeng iyan. Sira na ang reputasyon niya. Ginalit niya ang pamilyang Lee. Gawin ninyo kung ano ang nararapat. Kayo po ang magpasya. Kami, bilang mga nakatatanda niyang kapatid, hindi na magsasabi ng kahit isang salita. Lee Mo-chen, magtiwala ka sa akin. Sa buhay na ito, sa totoo lang, ikaw lang ang mayroon ako. Sina Zeroy at Zishan ay talagang mga anak mo. Nagtitiwala ako sa iyo. Tama na, ang pamilya mismo ng babaeng ito ang nagbunyag ng katotohanan. Nasa harap na natin ang mga ebidensya. Mo-chen, bakit napakatigas pa rin ang ulo mo? Ang babaeng ito ay gustong gamitin ang 2 batang ito
para guluhin ang dugong bughaw ng pamilyang Lee. Mga bantay, ilabas ninyo ang dalawang batang ito. Huwag ninyong hawakan ang mga anak ko. Ano pang hinihintay ninyo? Kasama ang babaeng ito, at ang dalawang paslit na ito. Ibigay ninyo sila sa akin. Bitawan mo ako. Huwag ninyong hawakan ang mga anak ko. Umalis kayo. Zeroy, Zishen. Kasalanan ito ni Mama. Hindi kayo naipagtanggol ng maayos ni Mama. Mga walang silbi, kahit isang babae, at dalawang walang malay na bata, ay hindi ninyo kaya, ina. Suwail na anak, hanggang ngayon. Ipinagtatanggol mo pa rin sila, sa babaeng ito na walang kwenta at sa dalawang bastardong ito. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan kay tigas ang ulo? Tia. Kuya Mochen, naloko ka na nang nagbabait-bait ang babaeng ito. Habang tumatagal, mas mabuting paalisin na natin siya agad. Huwag mong kalilimutan. Ina, hindi ko pa. Ang bahay na ito, ako ang laging may hawak nito. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Sulsulan ng apoy. Ilabas silang lahat dito. Zeroy. Matandang bruha. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na humipo sa mama ko. Zishen. Huwag ninyong hayaang saktan nila ang mama ko. Heterochromia. Ang mga mata ng dalawang batang ito, paanong naging kamukha kay Lee Mochen? Eksaktong kamukha. Hanggat narito ako, walang pwedeng manakit sa mama ko at sa kapatid ko. Ang mga matang ito, talagang kamukhang kamukha kay Lee Mochen. Bakit hindi ko ito napansin noon? Posible kayang ang magkaibang kulay ng mata ng batang ito ay lumalabas din kapag nagbabago ang emosyon. Lumalabas ba ng ganoon? Ay, talagang kaparehong kapareho. Noong bata pa si Lee Mochen. Sila ba talaga ang mga anak ni Lee Mochen? Zeroy. Zeroy, Zishen. Ako ang papa ninyo. Sinasabi ko sa inyo, G. Lee, paanong hanggang ngayon, ay nagpapaloko ka pa rin, sa painosenteng suwan na ito, ang dalawang kayamanang ito, ay hindi mo mga anak. Manahimik ka. Hindi mo ba napansin, ang mga mata ni G. Lee, at ang mga mata ng dalawang batang iyan, ay eksaktong magkapareho. Papa. Zeroy, Zishen, hindi ba kayo, hindi ba't lagi ninyong gustong makilala ang papa ninyo? Siya, ang papa ninyo. Talaga bang ikaw ang papa namin? Ako ang papa ninyo, Zeroy, Zishen. Maraming taon kong hinanap ang mama ninyo. At ngayon, sa wakas ay nahanap ko na siya. Salamat sa kanya, dahil dinala niya kayo. Sa piling ko, mula ngayon, tayo bilang isang pamilya, ay hindi na muling magkakahiwalay. Ang mga mata ng dalawang batang ito, ang pagbabagong iyon kanina, ay eksaktong katulad ng kay Lee Mochen. Walang duda. Siguradong walang pagkakamali, sila nga ang mga tunay na anak ni Lee Mochen. Salamat sa langit. Sa wakas ay may tagapagmana na ang pamilyang Lee. Pagpalain tayo ng Diyos. Talagang pinagpala tayo ng Diyos. Isa kang matandang bruha. Huwag mo kaming hawakan. Zeroy, Zishen. Ako ang lola ninyo. Hindi ako. Wala akong lola na kasing lupit mo. 1-1. Kahit na ang ina ko noon, ay may mga nagawang hindi tama. Pero sa huli, siya pa rin ang aking ina. At lola rin siya ng dalawang bata. Ikaw, maaari mo ba akong tulungan? Nakausapin siya ng maayos. Zuan, Rui. Noon, ang lola, ay hindi alam na kayo pala ay kanyang mga apo. Mahal kong mga apo. Masyado akong nagpadala sa bugso ng damdamin at nagkamali ako. Gaya ninyo rin. Minsan ay nangyayari talaga, na hindi sinasadyang makagawa ng pagkakamali. Hindi ba? Ngayon ay alam na ni Lola na siya ay nagkamali. At labis siyang nagsisisi. Gusto ko na yakapin ninyo ako. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Patawarin natin siya. Ayos ba? Opo. Nagkamali nga ang Lola. 1-1. Salamat. Pangako ni Lola, sa hinaharap, aalagaan ko kayong mabuti. Babawi ako sa inyong mama. Zuan, Rui. Patawarin ninyo na si Lola. Sige na. Lola. Opo. Lintik naman. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Ako dapat, ang babaeng dapat ikasal sa pamilyang Lee. Hindi ko mapapayagan, na si Suwan, ang pakitang taong iyan, at ang dalawang batang iyan, ay makapasok sa pamilyang Lee. Kuya Mochen, dahil lang ba sa magkaparehong mga mata, ay mahuhusgahan mo na agad, na ang dalawang batang ito, ay tunay mong mga anak. Paano kung nagkataon lang pala ito, ang iyong mga heterochromatic na mata ay kakaiba, dahil lang sa magkaparehong mga mata? Paano ka nakakasiguro, na silang dalawa, ay tunay mong mga anak? Paano kung nagkataon lang? Binibining Shen, may punto ka. Sa mundong ito, maraming kakaibang bagay, gaya ng pagkakaroon ng parehong mga mata. Hindi nito mapapatunayan, na sila ay iyong mga anak. Paano kung, may lumitaw pang iba, na may mga matang gaya niyan? Hindi ibig sabihin yun, na lahat sila ay anak mo. Hindi ba? Tama ang aking asawa. Manahimik kayo. Anong mga kalokohan ang pinagsasabi ninyo? Ginang, ang usaping ito, ay tungkol sa pamana at kinabukasan ng pamilyang Lee. Kaya naman, ang bagay na ito, ay hindi dapat baliwalain lang.
Kung magkakamali ka, ang pundasyon ng pamilyang Lee ay maaaring mapunta sa kamay ng ibang tao. Kuya Mo-chen, napaka-importante ng usaping ito. Dapat mo itong pag-isipang mabuti. Tama iyan. Ang cute na batang ito. Kanino kaya siya nakikihalubilo? Kami ang mas nakakaalam. Ang dalawang batang iyan. Sino ba talaga ang tunay na magulang nila? Siguradong hindi sila kay G. Lee, siguradong hindi. Hindi kami naniniwala. Eksakto. Hindi kami naniniwala. Tapos na ba kayong magsalita? 1-1, huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, lagi akong maniniwala sa iyo, mahal. Kuya Mo-chen, sa ngayon, hindi pa malinaw ang sitwasyon. Sa pamamagitan lang ng mga mata, hindi mo agad matutukoy na siya ay tunay mong anak. Tiya, ang usaping ito ay nakasalalay sa reputasyon ng dantaong kadalisayan ng dugo ng pamilyang Lee. Ang payagan ng babaeng ito na makasal sa pamilya at kilalanin ang dalawang batang ito bilang mga tagapagmana ay mga bagay na hindi dapat minamadali. May punto rin si Shinyu. Bagamat bihira ang mga matang magkaiba ang kulay, dahil lang dito, ay ituturing na agad sila, nakadugo ng pamilyang Lee, ay hindi isang matalinong pasya, Fang Yi. Shen Shinyu, patuloy ka pa rin nanggugulo. Ano ba talaga ang gusto mo, Kuya Mo-chen? Ginagawa ko rin ito, para sa ikabubuti mo at ni Lola Lee. Napakahalaga ng usaping ito. Apektado nito ang kinabukasan ng pamilyang Lee. Kung ipipilit mong tanggapin, ang babaeng ito na hindi alam ang pinagmulan, pati na ang dalawang batang ito, paano kung nagkamali ka? Naisip mo ba ang magiging bunga nito? Ang ginagawa mo, ay hindi lamang walang suporta mula sa amin, kundi natatakot ako na pati ang ating mga ninuno, ay hindi rin sisang-ayon sa kabilang buhay. Hay! Gusto ko lang naman ng mga tunay na apo na makakasama ko sa buhay, at magpapatuloy ng lahi ng pamilyang Lee. Bakit ba napakahirap nito? Ina, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman. Nagpakapagod kayo buong buhay para sa pamilyang Lee. Ang maghangad ng apo, ay isang natural na bagay. Ngunit dahil nga rito, dapat itong tratuhin ng may seryosong atensyon. Dahil ang lahat ay may duda, ngayon din ay dadalhin ko sina Zero at Zishan para sa isang DNA test. Kapag lumabas na ang resulta, magiging malinaw na ang lahat. DNA test. Uy, magandang ideya iyan. Pumunta na tayo ngayon din. Sige. Gawin na natin. Isang DNA test. Tingnan mo ang babaeng ito. Napakakumpiyansa niya. Hindi maaaring maging positibo ang resulta. Kung hindi, mawawalan na ako ng pagkakataon na makapasok sa pamilyang Lee. Hindi. Tumututol ako. Hindi pwedeng ituloy ang DNA test na iyan. Shen Shinyu. Ngayon ay dadalhin ko na sina Zero at Zishan para magpa-DNA test. Para mapatunayan na sa wakas. Anak ko ba siya? Hindi ka sumasang-ayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Manahimik kayong lahat. Punta tayo sa ospital para magpa-paternity test. Punta na tayo ngayon din. 1-1, huwag kang mag-alala. Lalabas agad ang mga resulta. Lola Lee. Lumabas na ang identification report. Dahil ang lahat ay may duda, sabay-sabay nating tingnan. Hindi maaari ito. Ito ay. Sabi ko na nga ba peke iyan? Ang dalawang batang ito, paano sila magiging mga anak ni G? Lee, Suwan, napakalaking kasinungalingan ng kwento mo. Naglakas loob ka pa talagang magpa-paternity test. At ano ang resulta? Kanino ba talaga ang dalawang batang ito? Magsalita ka, wala kang silbi. Hindi maaari, imposible talaga ito. Mo-chen, maniwala ka sa akin. Sila ay tunay mong mga anak. Maling report lang siguro ito. Mama, nasaan po ang papa namin? Hindi namin papa ang tito na iyan. Sino ba talaga siya? Mama, hindi siya ang papa namin. Kung ganoon, sino ang papa namin? Hindi, siya ang papa nyo. Hindi ito maaari. Siguradong may problema sa evaluation report na ito. Babae, halos maloko mo ako sa paawa mong mukha. Ano ang masasabi mo ngayon? Mo-chen, maniwala ka sa akin. Sila ay tunay mong mga anak. Ito lang ang dahilan. Mali ang identification report. Dapat ay may problema ito. O baka may nagmanipula nito. Ipek mo ang report na ito para sa akin. Hindi ka mawawalan ng pabuya. Suwan, handa na ang resulta ng paternity test. Ano pa ang idadahilan mo para ipagtanggol ang sarili mo? Kuya Mo-chen, puno ng kasinungalingan ang babaeng ito. Gagawin niya ang lahat para mapalapit sa pamilyang Lee. Naniniwala ako na ang babaeng tulad niya ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Lalong hindi siya dapat lumapit sa pamilyang Lee. Pupunta ako. Ilabas niyo ang dalawang batang iyan. Masamang babae, huwag mong guluhin ang mama ko. Masamang babae, kontrabida, batang makulit. Katulad mo rin siya, makulit na mama. Sige, maglakas loob kang sumigaw ulit. Mag-ingat kayo, huwag niyo akong galitin. Tama na, manahimik kayong lahat. Mo-chen, hindi ka ba talaga nagtitiwala sa akin? Talaga bang wala kang tiwala? Sila ba ay tunay mong mga anak?
Naniniwala ako na sina Zeroy at Zishen ay sarili kong mga anak. Lee Mo-chen, nasa harap mo na ang mga ebidensya. Bakit ayaw mo pa ring tanggapin? Hanggang kailan mo hahayaang lokohin ka ng babaeng ito, at ng dalawang batang iyan? Mo-chen, ano ang ginagawa mo? Hindi ko tinatanggap ang mga resultang ito. Hinihiling ko na gumawa ng bagong analysis report. Sa pagkakataong ito, personal kong babantayan ang buong proseso. Kumuha kayo ng mga bagong sample agad-agad. Kumuha kayo ng mga bagong sample agad-agad. Ang paternity report ni Zeroy at Zishen, dapat ulitin. Gawin nyo na ulit ngayon din. Sa pagkakataong ito, personal kong babantayan ang buong proseso. Ano sa tingin mo ang ginagawa ni Lee Mo-chen? Iyong paternity test na iyon. Hindi ba tapos na iyon? Kahit gawin pa niya iyan ng 10 o 8 beses, hindi na magbabago ang resulta. Bakit pa magsasayang ng pera sa wala? Lee Mo-chen, hanggang kailan mo ba itutuloy ito? Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Katotohanan. Ang dalawang batang ito ay napaka-cute, pero wala silang kinalaman sa iyo. Malinaw ang nakasulat. Sabihin mo sa akin, itong analysis report na ito, may problema ba rito o wala? Sabihin mo sa akin, ang resultang ito ng pagsusuri, may problema ba o wala? Wala itong anumang problema. Kung ganoon, gusto kong gumawa ng panibagong paternity test report. Kung ang huling resulta, iba na ang usapan sa pagkakataong ito, hindi ko palalagpasin ang sino mang sangkot sa usaping ito. Magandang araw, Madam. Magandang araw, Lee Mo-chen. Ako ang Director Lee ng ospital na ito. Maaari ko bang malaman kung anong nangyari? Naghihinala ako na may isang tao sa ospital nyo ang namemeke ng paternity report. Ano? Lee Mo-chen, sinasabi nyo bang sa ospital namin ay may namemeke ng paternity report? Lee Mo-chen, may ebidensya ba kayo? Ang dalawang batang ito ay sarili kong mga anak. Pero kanina lang, naglabas ang ospital nyo ng resulta ng pagsusuri, at ipinapakita nito na sila ay walang kaugnayan sa dugo sa akin. Lee Mo-chen, dahil mapilit kayo, pumapayag akong gawin muli ang paternity test report, at sinisiguro ko sa inyo na kung ang sertipikong ito ay magkaiba sa naunang sertipiko. Sa ngalan ng buong ospital ay nangangako ako na iimbestigahan namin ito ng maigi. Sino mang may kinalaman sa bagay na ito ay hindi makakatakas. Dr. Lee, ang paternity test report ni Lee Mo-chen. Ikaw ang naglabas niyon, di ba? May problema ba roon o wala? Sumagot ka sa akin. Iyong paternity test report na iyon, may problema ba o wala? Kung sa hinaharap ay matuklasan nilang minanipula mo ang lahat, babalaan kita. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Lee Mo-chen, maawa po kayo. Peke ang report na iyon. Ako ang namemeke niyon. Sabihin mo sa akin kung sinong nag-utos sa iyo. Siya po. Si Shen Xinyu ang nagbigay sa akin ng malaking halaga para itago ang totoong evaluation report at ilihim ito. Pagkatapos, pinalitan ko ito ng peke. Lahat ng ito ay dahil sa utos niya. Ginoong Lee, patawarin niyo po ako. Hindi ko po ito kasalanan. Sinisiraan mo ako. Maling paratang ang ginagawa niya sa akin. Hindi ako iyon. Sa totoo lang hindi ako iyon. Inaakusahan niya ako ng walang basehan. Tia, Kuya Mo-chen. Huwag kayong maniwala sa kanya. Oh, ang suwa na iyan. Sinuhulan niya siya. Kaya naman, ang ulat na iyan ay peke. Ang ulat na iyan ay walang kinalaman sa akin. Huwag kayong maniwala sa kanya. May ebidensya ka ba na siya ang may gawa? Opo. Ang perang ibinigay niya sa akin. Isang tumpok na pera. Hindi ko ginalaw iyon. Nasa ibabang kaliwang drawer lang iyon ng opisina ko. Sa pinakaibabang drawer, nasa akin ang susi. Natatakot ako na baka bawiin niya ang sinabi niya pagkatapos. Lihim ko itong ni-record. Makinig kayo. Ito ang paunang bayad. Ang ulat ng pagsusuri ng dalawang anak ni Lee Mo-chen at Suwan. Kailangan mong palitan ito. Gusto ko ng ulat na nagpapakita ng pekeng resulta na magkakaila sa ugnayang ama at anak. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. O alam mo na ang mangyayari. Xinyu, bakit mo ito ginagawa? Malaki ang tiwala ko sa iyo. Itinuring kitang parang sariling anak. At gagawa ka ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Pamemeke ng mga resulta, panggugulo sa dugo ng pamilyang Lee. Ano ba talaga ang gusto mo? Tia. Kuya Mo-chen, nagkamali po ako. Nalito lang po ako noong sandaling iyon. Nagmamakaawa po ako, patawarin niyo ako. Huling beses na po ito. Sandali lang po ng kahinaan. Nakikiusap po ako sa inyo. Lee Mo-chen.
Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Saan ba ako nagkulang? Ako na si Shen Xinyu. Minahal kita sa loob ng maraming taon. Tiningnan mo ba ako ng totoo kahit minsan? Hindi mo kailanman ginawa. Ngayon ay naiintindihan ko na. Sa lahat ng taong ito, sa iyong mga mata, ang babaeng iyon lang ang naroon. Hindi ko alam kung ilang lalaki na ang nakasiping ng munting malanding ito. At ang dalawang ito, mga batang hindi ko alam kung saan nanggaling. Anong karapatan nila na manatili sa tabi mo? Anong karapatan? Tapos ka na bang magsalita? Sino ba ang akala ng babaeng ito sa sarili niya? Wala silang karapatang makipagkumpetensya sa akin. Hindi nila ako kalable. Ikaw, Li Mo-chen, nagawa mo ba talaga akong saktan? Baliw. Simula ngayon, ang pintuan ng pamilyang Li, huwag mo nang balaking tapakan pa. Xinyu. Sobrang binaygo mo ako. Sino ang naririyan? Ilabas niyo si Shen Xinyu. Ako. Li Mo-chen, ang gagwapo ninyong lahat. 1-1. Patawad, pinahirapan kita ng husto. Sa pagkakataong ito, sumusumpa ako, ang pamilya natin, hindi na kailanman magkakahiwalay. Mabait na bata. Ang lola nyo ang nalito, mali ang paratang ko sa inyo, at sa mama nyo, mabibigyan nyo ba si lola, ng pagkakataong makabawi? Ha? 1-1. Sa pagkakataong ito, alam na talaga ni ina na nagkamali siya. Zeroy. Zishen, hindi alam ni Lola noon. Ngayon, alam na ni Lola na nagkamali siya. Siya ang ina ni Papa. Bahagi siya ng ating pamilya. Patawarin na natin si Lola. Sige na. Lola. Oo. Tigil. 1-1. Ang 2 taong ito, paano mo gustong parusahan sila? Suwan, kapatid, alam naming nagkamali kami, maging mapagbigay ka naman, huwag mo na kaming patulan. 1-1, pamilya tayo. Magkadugo tayo. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat, pamilya. Noon, kayo, lagi nyo akong nilalay at tinatawag na kung ano-ano. Sinisiraan nyo ang anak ko at kung ano-anong sinasabi. Kinampihan nyo si Shen Xinyu, noong sinubukan niyang sirain ang buhay ko ng tuluyan. Bakit hindi nyo naisip noon, na pamilya tayo? Tapos, pero hindi nyo rin kami pwedeng isisi sa lahat. Noong nabuntis ka ng hindi kasal, ang mga kapitbahay sa kalsada, sinira nila ang reputasyon ng pamilyang Su. Wala silang itinirang dangal sa amin, sina tatay at nanay. Hindi sila makatingala ng diretso, dahil sa iskandalong ginawa mo. Literal na pinatay mo sila sa sobrang galit. Pagkatapos ng iskandalong iyon, kami, bilang mga nakatatanda mong kapatid, hindi ba pwedeng itakwil ka namin? Ginawa namin iyon para protektahan ang sarili namin. Oo, tama, magkakapatid tayo sa dugo. Ikaw at si G. Lee, parang awa nyo na. Patawarin nyo na kami sa pagkakataong ito. Sa susunod, itatrato ka na namin ng maayos. Nabuntis bago ikasal. Oo. Noon, ako nga ang nagbigay ng kahihiyan sa pamilya. Pero paano ba talaga namatay sina nanay at tatay? Su Cheng, akala mo ba hindi ko alam? Noong mga taong iyon, nagsusugal ka, at naubos mo ang lahat ng pera ng pamilya. Namatay si tatay sa galit dahil sa iyo. Pagkatapos ay nagkasakit si nanay at hindi na gumaling, dahil din sa pangungutang mo sa mga Bombay na may mataas na interes. At hinabol ka ng mga pinagkakautangan mo hanggang sa nayon. Ang pinakamalala, si mama ay pinahirapan ng mga pinagkakautangan. Napilitang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Ang mga madugong katotohanan ito, sa tingin mo ba ay may tatago mo ang mga ito habang buhay? Paano mo nalaman? Ang ating mga magulang ay malinaw na. Si Papa, bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi niya ito sa akin. Paano ka naging adik sa sugal? Paano mo naubos ang lahat ng pera ng pamilya? Paano mo siya ginalit hanggang sa mamatay siya? At higit pa roon. Paano ninyo sinamantala ang sakit ni Mama? Para palayasin siya sa baryo. Para lang makuha ang lahat ng pera ng pamilya. Pero kahit ganoon, si Papa bago siya pumanaw, iniisip ka pa rin niya, ang anak niya. Nakiusap siya sa akin na huwag na kayong hanapin. Sa loob ng maraming taon, gaano man ako nagdusa, gaano man kahirap ang lahat, hindi ko kayo kailanman hinanap. Pero ngayon, paano ninyo ako tinrato, at ang anak ko? Hindi kayo karapat-dapat, sa mga huling salita ni Papa, hindi ninyo deserve na tawaging pamilya. Isang lalaking ginalit ang sariling ama, na nagpahirap sa sariling ina, at ngayon ay nangahas pang pagbintangan si Suwan, kasama ang 2 kong anak. Tao, ilayo ninyo ang 2 walang pusong ito, mga walang utang na loob at taksil. Ilabas sila rito, at linisin ang lahat. Huwag, Sir Lee. Pakiusap, Suwan, natuto na talaga kami. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, magkapatid tayo. Huwag, kapatid ko. Ilayo ninyo ang 2 basurang ito rito. Suwan, tapos na ang lahat.
Ako, si Lee Mo-chen, ay sumusumpa, mula ngayon, ang ating pamilya ay hindi na kailanman magkakahiwalay. Mabuting bata, dati ay nagkamali si Lola. Titiyakin ni Lola na ibigay sa inyo, ang doble ng pinakamabuti. Kayo ang kayamanan sa puso ni Lola. Anong problema? Wala. Bigla ko lang naalala ang baryo ko, noong nabuntis ako bago ikasal. Naging iskandalo iyon sa buong baryo. Gusto kong dalhin sina Zeroy at Zishen, para bisitahin ang baryo ko, at mag-alay ng insenso sa aking mga magulang. Sabihin sa kanila, na ang kanilang mga apo ay maayos na ang kalagayan ngayon, at hindi na kailanman muling aapihin. Suwan. Patawad. Alam kong dahil sa nangyari noon, ay labis kayong nagdusa, kaya, agad akong maglalagak ng 5 bilyon. Sa inyong baryo sa ngalan ng Wanyo Group. Zeroy, Zishen. Si Papa at Mama ay sasama sa inyo pabalik sa baryo ni Mama para makita ang inyong mga lolo at lola. Okay. Opo, opo, sige po, opo, opo, dapat tayong bumalik sandali. Hiha. Hayaan mo na ang nakaraan sa nakaraan. Mula ngayon, ang ating pamilyang Lee ay magiging tahanan ninyo at ng mga bata. Lahat kami ay pamilya ninyo. Narinig mo ba yun? Ang Huanyo Group ay mamumuhunan ng malaking pera sa atin. Gagawa ng mga kalsada, magtatayo ng mga paaralan. Napakagaling niyan. Maya-maya lang, si G, Lee at si Ginang Lee ay darating kasama ang kanilang anak. Dapat natin silang tanggapin ng maayos. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Ha ha ha. Lahat kayo, ayusin niyo ang inyong mga sarili. Pumila kayo para kay G, Lee. Magpakita kayo ng magandang impresyon. Para ito sa ating bayan. Isang malaking pagkakataon. Halika, dahan-dahan lang. 1-1. May urgent na kailangang asikasuhin sa kumpanya. Kailangan ko itong puntahan. Bakit hindi niyo muna ako hintayin sandali? Mo-chen, mauuna na kaming pumasok ng mga bata. Matagal na rin mula noong huli akong umuwi. Hindi ko man lang alam kung ano na ang hitsura ng bayang ito ngayon. Mama, masaya ba sa probinsya? Anak, ako, noong bata pa ako ay lumaki sa bayang ito. Dito ako lumaki. Dito itinatago ni Mama ang napakaraming alaala. Sige, mauna na kayo. Susunod ako agad. Sige po. Halika. Hawakan mo ang kamay ko. Tayo na. Hoy. Hindi ba iyan ang bunsong anak ng mga Su? Oo, siya nga iyan. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko siya. Noon, nabuntis siya bago pa man ikasal. Sinira niya ang reputasyon ng ating bayan. At naging sanhi pa ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ting. Suwan, may lakas ka pa ng loob na bumalik. Tingnan niyo lahat. Ito ay isang walang hiyang babae, nabuntis bago ikasal, na nagpamatay sa galit sa kanyang mga magulang. Suwan. Alkalde, hindi po ganoon ang iniisip nyo. Pakinggan nyo po ako. Ano pa ang sasabihin mo? Hindi mo lang pinatay sa galit ang mga magulang mo, hanggang sa huling hininga nila, kundi nagdala ka pa ng 2 batang walang ama. Pumunta ka rito ngayon, siguradong walang magandang idudulot iyan. Kamalasan, Liz, wala kang kahihiyan. Isama mo ang 2 batang ito. Liz, hindi ka welcome rito. Alis, alis. Huwag niyo pong insultuhan ang mama ko. Kayo ang mga masasamang tao. Huwag ninyong bastyusin si mama. Huwag ninyong bastyusin ang kapatid ko. Ang 2 batang ito ay sadyang matatapang. Suwan, pinili mo pa talagang bumalik sa oras na ito. Ano ba ang pinaplano mo? Alam mo ba na si G, Lee ay gustong mamuhunan sa ating baryo? Nandito ka ba para manggulo? Alkalde, huwag kayong magkamali. Bumalik ako sa pagkakataong ito para magbigay pugay sa aking mga magulang. At isa pa. Si Lee Mo-chen, siya ang aking asawa. Ha ha ha. Si G, Lee ang asawa mo. Ambisyosa ka rin pala, parang langaw na gustong tumapak sa likod ng kalabaw. Nababaliw ka na ba? Ginang, Lee, sabihin mo sa akin. Isang babaeng walang delikadesa, at may kasama pang 2 batang walang ama. Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Anong klaseng pag-uugali iyan? Hoy, nasaan ang iyong kapatid at hipag? Ilang araw na ang nakalipas. Hindi ba't may pumunta rito, para dalhin sila sa lungsod, at hanapin ka? Ano ang ginawa mo sa kanila? Tingnan ninyong lahat, ang magandang babaeng ito. Tiyak na pinahamak niya ang kapatid at hipag ni Gian. Pagdating sa bahay at lupa sa baryo, niloko niya sila. Ang babaeng katulad mo, habang nabubuhay, ay isang kamalasan. Ngayon, hindi natin hahayaang makaalis sila ng buhay. Siya at ang 2 batang iyan, patayin sila. Para sa ating baryo, alisin ang banta. Sa tingin pa lang ng mga batang ito, nasusuka na ako. Halatang magdadala lang sila ng gulo. Sugod na tayo. Tapusin na natin sila.
Zeroy, Zishen, takbo. Hanapin ninyo si Papa. Hinto. Palibutan ninyo siya. Bugbugin ninyo. Maliit na paslit, sabi nang huminto ka, o babaliin ko ang mga binti mo. Hinto. Tingnan natin kung saan ka tatakas. Anak, huwag kang matakot. Protektahan ka ng kuya mo. Hinto. Hoy, hoy. Zeroy, Zishen, huwag kayong matakot. Nandito na si Papa. Papa. Sabihin ninyo kay Papa, anong nangyayari? Nasaan ang inyong mama? Papa. Maraming masasamang tao rito. Sinasaktan nila si Mama. Maraming masasamang tao sa baryo. Papa, iligtas niyo po si Mama. Sumunod kayong lahat sa akin. Suwan, wala kang hiyang babae ka. Una sa lahat, pinatay mo sa galit ang mga magulang mo. Tapos pinatay mo rin ang kapatid mo at ang asawa niya. Ting, isinasama mo pa ang dalawang ito. Mga batang walang ama. Nagpapanggap ka pa. Na asawa ni G. Lee. Isa ka lang talagang kahihiyan sa ating baryo. Ngayong araw, dahil bumalik ka na. Kung gayon, gagamitin namin ang batas ng baryo. Para parusahan ka, babae. Lahat kayo, tumulong kayo. Buhatin niyo siya. Dalhin siya sa ilog. Ilubog siya para aipakin sa mga isda. Si Lee Mo-chan ay tunay na asawa ko. Paano niyo ito nagagawa sa akin? Kapag nalaman niya ito, siguradong hindi niya kayo titigilan. Bah! Ikaw. Mamatay ka na nga lang ay nagagawa mo pang magsalita ng mga kalokohan. Aba! Asawa ka raw ni G. Lee. Ngayon, bibigyan kita ng isang bagay na hindi mo malilimutan. Tingnan natin, sa tingin mo ba ay ipagtatanggol ka ni G. Lee, kapag dumating na ang oras, sabay-sabay tayong lahat. Huwag niyo siyang ilubog sa lawa. Ilubog siya, ang babaeng ito. 1-1. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Mo-chen. Mama. Ayos ka lang po ba? Ayos lang si Mama. Masasama kayong tao. Hindi niyo pwedeng saktan ang mama ko. Suwan, ikaw na babae ka. Sa gitna ng tirik na araw, kasama ang isang estrangherong lalaki. Naghahawakan pa kayo. At pati na rin ang dalawang ito. Walang puwang ang mga batang. Gumagawa ng gulo rito. Sabay-sabay tayong lahat. Bugbugin ang magkaparehang ito. Pati na ang dalawang batang ito. Malapit nang magdala si G. Lee ng Huanyu Group ng puhunang 500 milyon sa ating baryo. Hindi natin pwedeng hayaan na makita niya ito. Bilis. Tara na. Huanyu Group. Ginoong Lee, kung gayon, kayo, kilala niyo ba kung sino ako? Ikaw. Hindi ba ikaw si Suwan? At ang ligaw na lalaking iyan na nahanap niyo, sa kung saang sulok lang? Oo, ako nga. Ako ang presidente ng Huanyu Group, si Lee Mo-chen. Suwan. Ito ang Huanyu Group, ang asawa ng presidente. Sina Su Zishan at Su Zeroy. Sila ang mga tunay kong anak, Lee Mo-chen. Patay na ako, tapos na ako. Ininsulto ko pa, ang asawa ni Presidente Lee sa pagsasabing maganda siya. Nilalay ang pamilyang Lee. Ang batang amo at ang binibini, sila ay mga bata lang. Tapos na ang lahat, katapusan ko na ito. Sa pagkakataong ito na pumunta ako, una, para samahan ang aking mahal, sa kanyang probinsya para magbigay pugay sa kanyang mga magulang. Noong una ay binalak kong magbigay rito, mag-invest ng 500 milyon para mapabuti ang buhay ng mga tao, magpatayo ng mga kalsada at paaralan. Ngunit kayo ay kapapasok lang, sa pag-insulto sa asawa ko sa pagtawag sa kanya na maganda. Ininsulto ang dalawa kong anak sa pagtawag sa kanila na mga bata lang. Ang mga taong katulad ninyo, anong karapatan ninyo, para tumanggap ng puhunan mula sa akin, kay Lee Mo-chen? Ang puhunang ito na 500 milyon, ay agad na kinakansela. Hindi na ito itutuloy. Hindi, hihasuan. Nagkamali ako, nararapat akong parusahan. Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Hindi ko dapat tinawag na maganda. Pamilyang Lee, ang batang amo at ang binibini ay mga bata lamang. Nagkamali ako, dapat na akong mamatay. Dapat akong mamatay. Nakikiusap ako, parang awa nyo na. Ang puhunang ito na 5 bilyon. Huwag nyo pong bawiin, pakiusap. Ang sako ng galing sa langit, ay maaaring mapatawad. Ngunit ang gawa ng sarili, ay hindi mapapatawad. Ang lahat ng ito, ay isang bagay na kayo, mismo ang naghanap para sa inyong sarili. Nandito ka na ba ulit? Ganoon pa rin ang pakiramdam. Papa, Mama.
Kung kayo ay nasa langit at naririnig niyo ako, sana ay makita ninyo. Ako, si Rui at si Zuan. Ngayon ay napakasaya namin. Maaari na kayong mapanatag. 1-1. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko, na nahanap kita sa buhay na ito. Ako, si Lee Mo-chen, ay sumusumpa, na sa buhay na ito, poprotektahan kita at ang ating mga anak, para matamasa ninyo ang kagandahan ng mundo, at hindi na muling magdurusa. Kahit kay titing na sakit, kailangan ko pang gawin para sa iyo, ang mag-organisa ng isang maringal na kasal. Gusto kong ipaalam sa lahat, na ikaw, Suwan, ang mahal ng buhay ko, ni Lee Mo-chen, at ang aking legal na asawa. Kasal. Oo. Ito ang utang ko sa iyo. Sasabihin ko ito sa buong mundo. Mahal kita. MMM. Sina papa at mama ay nakakahiya. Ate, huwag kang tumingin. Nakakahiya naman.